Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan-saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati ng PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po sa programang Ang Tipo Kong Negosyo. Ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo at muli po nang aanyaya sa inyo. Samahan po ninyo kami sa susunod na isang oras para po sa isa na namang pagtatanghal na talaga namang ay punong-puno ng impormasyon na inyong magagamit sa araw-araw. At ngayon po ay huling araw na sa buwan ng Nobyembre. Naku, November 30, last day of the month of November. At ilang araw na lang, ilang tulog na lang, Pasko na. Pero para po doon sa mga nagkukumahog na nag-iisip, ano bang pwede kong gawing bilhin na regalo, diba, para sa aking mga inaanak at mga minamahal. Aba, hindi naman ho kailangan na gumastos kayo para pang paaginaldo, diba? Pwede rin po na kayo ay gumawa na lang ng sarili kasi ang importante naman talaga pagka Pasko diba yung galing sa puso ang inyong iniririgalo. Diba? So, partner Anthony, wala ngayon ang aking partner na si Tess. As usual, iniwan na naman ako at nagliliwaliw. Hindi ko alam kung anong parte ng Pilipinas naroon siya ngayon. Baguio? Talaga? Hindi nang iimbita itong partner ko na Tess na to. Anyway, ako po ngayon ang toka dito po sa programa natin. So, eto na, mag-umpisa na po tayo. At abangan po ninyo sa pagbabalik ng ating programang Ang Tipo Kong Negosyo. Kakausapin natin yung mga eksperto galing sa Cottage Industry Technology Center. At syempre, ang isa ring SME, Entrep, Entrep siya talaga in the area of publishing. So, kausapin natin mamaya yung dalawang yan. Huwag po kayong aalis. NBSB, no business since birth. Okay, balik po tayo sa ating programa at katulad po ng aking nabanggit kanina, pag-uusapan natin ano ba yung mga pwede nating ipang-aginaldo sa ating mga inaanak na hindi naman kailangan na gagastos pa tayo dahil ngayon medyo pahirapan ata ngayon dahil lumiit yata yung CNA di ba? O nawala. Anyway, ang una po nating panauhin sa ating pong programa sa umagang ito ay walang iba kung hindi ang Plans and Programs Division Chief ng Cottage Industry Technology Center. Wala pong iba kundi si Mr. Bong Angeles. Palakpakan po natin. Good morning po, Mr. Angeles. Welcome to the show. Isang magandang umaga rin po, Miss Thelma, at sa lahat ng tagapakinig ng Ang Tipo Kong Negosyo. Thank you very much for joining us. At syempre, ang ating pong pinag-uusapan dahil malapit na ang Pasko, tungkol sa Pasko. Mga do-it-yourself Christmas items na pwedeng pangregalo. At ang syempre, unang-una, dahil kayo ay ang Division Chief ng Plans and Programs ng Cottage Industry Technology Center, pag-usapan muna natin ano ba itong CITC at paano ito nakakatulong sa ating mga taong bayan. Okay. Ang Cottage Industry Technology Center or CITC for short ay itinatagpo noong 1962 bilang National Cottage Industry Development Authority or NACIDA for short. Ito pala yung NACIDA. Yes, ma'am. Oo. Actually, ito po Bata pa ako noon, nung panahon pa po ni dating Presidente Diosdado Macapagal. Oo. Yes, ma'am. Well, ganun nakatagal. 1962. So, how many years is that? Nag-anniversary na kayo ng pang-ilan? 30 years.
1962, 2012. I'm sorry. Kasi wala, pareho tayo, ma'am, na hindi tayo pinapangalanan. Ang inabot ko po ay CITC na po 50 kami. years na, Yes, ano ba? Yes, 50 years nga pala. 50 kasi years, 1962 eh. yung aming nga palang corporate status is expired. Mag-expire, sinasabi nila. But fortunately, hindi kami covered nung corporation law. So, we will continue to exist. Okay. We'll talk about that in another Yes, ma'am. episode. But for now, teka muna, ano ba yung tinatawag na cottage industry? Bakit ba itinatag itong CITC? Okay. Kung sa ngayon po, para po sa kalaman ng nakararami, ang mga negosyo po sa Pilipinas ay hinahati base dun sa asset size niya. No? Meron po tayong tinatawag na micro, small, medium at large industries. Yes. Kung yung pong sa ngayon, ang micro ay yung mga negosyo na ang puhunan po ay hindi tataas ng 3 milyon, parang ganun po yung dating cottage, no? So, parang pinalitan lang po ng pangalan, eh. Kaya nga po yung aming opisina na Cottage Industry Technology Center ay parang misnomer na po yung pangalan, no? Dahil po cottage pa rin po yung pangalan namin, eh. Pero kung titignan po natin yung ating category ng mga businesses, wala na po yung word na cottage. But still, yung pong aming mga tinutulungan po ay yung po pa rin mga maliliit. Now, doon po sa tanong na kung ano po ba yung CITC, ano po ba yung ginagawa namin. Correct. Kagaya din po nung kami po ay nasida pa, ang amin pong layunin ay makapagtatag ng maliliit na negosyo at tulungang mapalakas pa yung ating mga existing na po. Sa pamamagitan po ng ano? Okay. Meron pong 3 major function po ang CITC. No? Unang-una po, yung pagbibigay ng mga kasanayan or yung skills training na tinatawag po natin. Meron din po kaming technical consulting services kung saan ito para kaming mga doktor na nagbibigay po ng nagre-reseta po ng gamot matapos na po kayo ay tignan kung ano po yung inyong sakit. So kung sa negosyo naman, nagpe-prescribe po kami ng mga solusyon doon sa problema sa production po ng ating maliliit na mga negosyo. Okay. And lastly, meron po kami tinatawag na common facility service, no? Kung saan kasi po lalo po sinasabi natin micro, no? So wala pa tayong kakayahan na bumili halimbawa ng makina na panggawa, let's say panggawa ng furniture, ng kawayan, wala pa tayong puhunan. So in the meantime, habang nag-iipon pa tayo ng pera, pwede na kayong magsimulang mag-produce by using our facilities sa Marikina. Well, libre, may bayad o ano po? Meron pong kaunting bayad, but para lang siguro makover lang po yung kuryente or tubig na ginagamit at kaunting-kaunti pong charge para po sa maintenance. And yun na po, para pong libre din halos po yun. Okay. So, itong Common Service Facility, ito yung project natin ngayon, di ba? Yung sa DTI na shared service. Exacto po. Yun po yun. Yung SSF. Kaya nga po, nung binanggit ko po kung ano yung mandato ng CITC, pagka po na-approve siguro yung aming rationalization plan, kami na po yung tatawaging Shared Service Development Center, no? Papalitan na yung pangalan ninyo. Opo, ang magiging main function po namin is yung pagtatayo po ng shared service facility sa buong Pilipinas po. Kasi alam ko ang target yata, ang gusto yata ni Secretary Domingo ay makapagpatayo ng 1,000. 1,000 and ang budget po rito is if I'm not mistaken 700 million po yung for po, 2013. For 2013 pa lang po 'yan. But ito po ay proyekto lang. Pero pagka po kami ay, kumbaga, naging mandato na nga po namin yung pagkatayo ng mga SSFs, talaga pong magiging tuloy-tuloy na programa na po ito ng gobyerno. Okay, so yung dalawa pang function ninyo, skills training at yung technical consultancy. Yes, skills training, ano-anong mga klaseng skills ang naituturo ninyo dyan? Okay. Lahat po ng skills training na naa-under po dito sa mga babanggitin ko pong sector, no? Unang-una po yung Gibbs and Housewares sector natin, no? Kung sana medyo may kalawakan po ito. Ito po yung mga kasama na po rito yung loom weaving na gumagamit po ng abaka at kung ano pa mga indigenous fiber na makikita po natin sa rural areas natin. Okay. Kasama rin po dito yung footwear, no? Paggawa po ng sapatos, tsinelas. Kasama po yan yung fine jewelry, silver, gold,
And of course, yung bamboo na isa po sa itunutulak po talaga ng DTI na sektor, no? Bakit And, natin tinutulak ang bamboo? Well, ang DTI po, para po sa kaalaman nung nakararami, siya po ang head nung tinatawag natin Philippine Bamboo Industry Development Council. No? Kung saan ang gusto po nila, ang layunin po nito ay itulak po yung mga programa ng gobyerno tungkol sa kawayan, and of course, i-address unang-una yung 25% na requirement ng DepEd sa pagbili ng furniture na gawa po sa kawayan. So, yun nga po. Kaya kailangan magtanim tayo ng maraming kawayan para po may magamit tayong materyales para dun sa school furniture na ibebenta po sa DepEd. Ano? Yes, ma'am. At magkano po naman ang bentahan yan? Baka naman binabarat din ng DepEd. Well, wala paano ka maiengganyo na yung presyo po ng yung presyo po ng kawayan na school furniture is comparable po sa kahoy. Yes, ma'am. So, hindi po, para kumbaga nakakakompetensya po yung mga gumagamit po ng kawayan. I see. So, ang isa rin kagandahan kasi ng kawayan, yung kanyang environmental... Yes, ma'am. Yun. Opo. Kasi, ibig sabihin yung kawayan, sabi nga nila, isa sa pinakamabilis tumubo at saka isa sa pinakamalakas mag-absorb ng pollution sa ating ere. So, ideal talaga pong itanim po ang kawayan. Right. At, syempre, mabibiyayaan dyan yung ating mga kababayan sa countryside. Sa countryside po. Opo. Yan ang sinasabi ni Presidente sa atin, di ba? Na Yes, ma'am. Inclusive growth. Kailangan yung kasaganahan bumababa. Yes, ma'am. Kaya lang po, ang kailangan nga natin ipakita sa mga farmers natin na merong pagbebentahan nung kanilang inaani kasi para ituloy na cash crop po yung cash crop yung kawayan. Okay. So, paano ba yung sustinod? Kunyari, meron na silang kawayan, ano yun? Itatawag sa kanino ba? Paano? DTI? Tapos, tuturuan sila? O paano siste? Since kami po ay under ng Department of Trade and Industry, yung mga ganong klase po ng request na kami po ay maraming kawayan, kami ay grupo, gusto naming maturuan nyo kami ng pagtatayo ng negosyo sa kawayan, maaari po nilang i-submit yung kanyang request sa local na provincial office ng DTI. And yun na pong provincial office ng DTI ang bahala pong makipag-coordinate sa amin. Wow. Or gusto naman po nila, maaari po silang dumiretso sa amin. Nung Bamboo Congress, nakita ko nga doon yung Bamboo for Art. Ang gaganda nun, Yes, ma'am. Talagang unlimited yung may mga ukit-ukit. Yes, ma'am. Oo. Okay. Finally, ano yung mga activities natin sa CITC ngayong December? At sama mo na rin yung 2013. 2013. Oo. Okay. Para po doon sa mga activities namin sa CITC for December, actually, hindi na ho kami nagka-calendar para sa December. Kasi by experience, pagka tumuntong na ho yung bear, ang dami na pong request, no? Lalong-lalo na po doon sa pag-Christmas decor, yung paggawa ng hamon, basta lahat ng may kaugnayan po sa darating na Pasko. Correct. Tuloy-tuloy na po yung request niyan. Kaya kung tatanungin ko meron kaming calendar for December, wala po. Kasi talagang ngayon pa lang ho, halos puno na ho kami ng mga request. Magkano ho ba ang singil pag kung magpapatraining? At saka ano yung minimum number, gano'n? Dahil nabanggit ko namin kanina na halos subsidized na ho yung yung fee, yung training po is as low as 500 na hanggang siguro mga 3,000, no? Kung yung kurso naman po na 3,000 is para po doon sa jewelry making. So, kung gusto pa nila ng ibang impormasyon, saan po sila maaring tumawag, Mr. Angeles? Okay. Maari po kayong tumawag sa aming opisina sa Marikina sa telepono bilang 942-3974. 942-3974. 3974. At 942-0880. 0880. Maari din po kayong mag-email sa telepono bilang... email? I'm sorry, mag-fax po pala. Fax. Sa 942-0880 din po, yun po ay telefax. And email po, ang aming email address po ay CITC _DTI at yahoo.com. Thank you very much, Maraming Mr. salamat Angeles, ang Plans and Programs Division Chief ng Cottage Industry Technology Center. Huwag po kayong alis at kami po ay magbabalik.
Bumagyo, nasira ang bubong, mag-home improvement loan. Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan. Paano na ang pang-enroll ni Boy? Mag-educational loan. O di kaya'y pagod at kailangan mo ng mag-relax. Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito at para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Tawag na sa 724-4244 o bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa multipurpose loan program. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan. Sa ika-49 na taon ng Land Bank, nagpupugay kami sa aming mga kabalikat sa pagsulong ng kaunlaran. Maraming salamat sa isa na namang mabunga at makabuluhang taon ng ating pinaigting na pagsasama-sama. Sa ating pagtutulungan, abot kamay ang pag-unlad ng bawat mamamayan at ng buong sambayanan. Makakaasa po kayo na ang Land Bank ay mananatiling kaagapay ninyo sa pagsalubong sa bukas na may saya at pag-asa. Land Bank, ang bangkong may damdaming bayan. Bumagyo, nasira ang bubong, mag-home improvement loan. Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan. Paano na ang pang-enroll ni Boy? Mag-educational loan. O di kaya'y pagod at kailangan mo ng mag-relax. Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito at para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Tawag na sa 724-4244 o bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa multipurpose loan program. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan. Umpisahan ang araw ng isang masustansyang almusal. Sa lahat ng meal sa buong araw, ang almusal ang pinakamahalaga sapagkat ang pagkain ng almusal ang nagbibigay ng enerhiya para magawa natin ang mga gawain sa buong araw. Ayon sa pag-aaral, ang pagkain ng almusal ay nakakatulong sa mga bata na maging alerto at maayos ang performance sa school. Nakakatulong din ang pag-aalmusal sa hindi pagiging overweight sa pagtanda. Ang isang maayos na almusal ay dapat makapagbigay ng 1/3 na kaloriyang kailangan ng isang tao sa isang araw. Labanan ng kahirapan at malnutrisyon, wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. 7,100 islands. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network, PBS. Ang tipo kong negosyo. Maging produkto ka man. Okay, at nagbabalik ang programang Ang Tipo Kong Negosyo. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. At kanina ay napakinggan natin si Mr. Bong Angeles ng Cottage Industry Technology Center. Ngayon naman, kakausapin natin ang isa sa mga eksperto dyan, yung mga one of the trainers. At ang ituturo sa atin o babahagi sa atin ng ating panauhin ngayon ay kung paano gumawa ng inyong sariling Christmas decor para makatipid kayo. At pwede nyo pang ibenta kung gusto ninyo, di ba? Okay, so kausapin natin ang Trade and Industry Development Specialist ng CITC. Walang iba kundi si Miss Chona La Chica. Good morning, Chona. Good morning po, Miss Thelma. Yes, welcome. Welcome to the program. Anyway, napapakinggan pala tayo sa Radyo ng Bayan at sa Business Radio sa FM. Okay, so, ayan. Bago ang lahat, Chona, gaano katagal ka na sa CITC? Well, na mga trainer? As a trainer, mga 15 years na, ma'am. Ay, 15 lang pala. Kasi 15 na, matagal-tagal no? naman. Pero meron akong 5 years before that na hindi pa siya trainer. Kumbaga, office work ang ginagawa ko. Okay. So, ganun katagal ka nang nagte-training? At anong napansin mo sa mga tinitrain mo? After i-train ba sila, ay nagtutuloy sila sa pagnenegosyo? O hanggang training na lang ba?
Di ba? Merong ganun eh. Lahat na lang ma'am. pinasukan. Actually, ang lagi naming sinasabi, usually, pagka nagpupunta kami sa mga, lalo sa probinsya, dadating yan, 50, o kaya mga 100. Sabi namin, meron lang magtuloy sa inyo magnegosyo kahit mga 10 out of 100. Tuwan-tuwa na kami niyan. Ay, talaga? Kasi usually talaga, medyo mahirap mong ituloy talaga sa pagnenegosyo. Dapat nandun yung passion, yung talagang interest mo doon sa gagawin mong negosyo. So, medyo marami pong mga factors involved. That's right. So, meron din kayong ginagawang monitoring sa mga participants ninyo? Yes, ma'am. Usually, meron kaming yung aming database, meron fina-follow up namin sila, okay, kung yung mga communities na fino-form namin, kung natutuloy ba sila magnegosyo, o minsan, sa mga offices, nagre-request sa amin, mga hobbies, and then eventually, sila rin mismo nagnenegosyo. I see. Okay. So, ano yung iyong expertise naman na itinuturo? Ano yung pinakagusto mo? Actually, nasa craft po ako. Craft, so, handicraft? Handicraft. Kaparis po nito, paggawa ng Christmas decor, ayan, fashion accessories baking, flowers and balloon arrangement, meron ding minsan perfume and massage oil making. Talaga? So, wag lang pong food. Medyo non-food. Non-food, opo. Non-food, ikaw. Yes, ma'am. Okay. So, sa umagang ito, ang ibabahagi mo sa amin ay kung papaano gumawa ng Christmas decor. Yes, ma'am. Na simpleng-simple. Yes, ma'am. At hindi naman kamahalan. Hindi, ma'am. Actually, napakamura nitong tinuturo naming Christmas decor. Kung familiar sila dun sa paper twine or craft paper, yan yung usually na nilalagay na handle ng mga paper bags na nung hindi pa masyadong uso yung paper bags. Di po ba yung nilalagay nilang handle, nakatwine siya. Pero pag inantwine mo yun, papel yun, na pwedeng lumapad. So, imbes na itapon yun, pwede nilang gawing flowers, or kung ano man yung decor na gusto nilang gawin dun sa kanilang gagawing Christmas decor. Meron din ngayon yung, di ba yung usong-uso na tawag dito, yung doy packs or yung mga tarpaulin na wini-weave nila. Yes, ma'am. Meron din. Ginagawa naman nilang bags. Recycled bags or slippers. So, nagtuturo din kayo doon? Meron din po sa CITC niyan. Okay. Alright. So, for this morning, for our purpose this morning, Christmas decor pag-usapan natin. Ano-ano ang mga kailangan na mga raw materials. Yes. Ito pong ating Christmas decor, ginagamitan po siya ng mga indigenous materials. Maganda po ito sa mga probinsya kasi marami po tayong mga seeds na pagka drenay mo siya at nilagyan ng magandang finish, pwede mo siyang i-decorate sa isang magandang Christmas centerpiece or sa isang wreath or sa isang box na pwede mong pang-giveaway. Right. Like for example, yung mga pine cones na napupulot lang natin sa Baguio. Pine cones. O kung saan maraming mga puno ng pine trees. Pwede po ninyong pulutin wait pala, yun. bago dyan. Itong ginagawa, itinuturo mo ngayon na Christmas decor is Christmas wreath. Yes, ma'am. Wreath na Christmas pwedeng wreath. Isabit sa pinto or sa wall. Ito po. So, ang kanya pong composition ay yun nga, craft paper, tapos mga dried seeds. Pwede rin yung mga buto ng talisay, yung mga nung maliliit tayo, nasa mga tabi-tabi ng simbahan, natutuyo lang pwede siya. Pwede pala yun. Ako may talisay ako sa bahay. Yes ma'am. Maganda po yung shape niyan. Pwede niyo siyang gawing decor. Pwede niyo siyang i-finish ng ginto. Pero or ang lagyan doon, ng glitters. Ang tanong doon, yung paano mo siya i-dry? Naturally lang, under yes, the ma'am. sun? Ang talisay, natural drying lang po yan. Wala naman siyang, yung laman niya sa loob, kusa na yun na, kumbaga matutuyo. So, pwede na po natural siyang, drying lang under the sun. Okay, yes, so yung mga buto, okay? Mga seeds, pwede rin kayong yung rice stalk. Maganda rin pong gamitin, parang gawin mo siyang lag and then i-decorate mo siya ng flowers and yung mga buto na napulot mo, lagyan mo ng konting finishing. Centerpiece na po siya sa table pag Christmas. Pag samasamahin po nila yung rice stalks, parang magiging lag siya na medyo siguro mga 6 to 8 inches ang bilog. And then i-decorate na po nila yon.
And then, dito naman po sa... Yung mga twigs. Pwede rin ba yung twigs? Ang ganda rin po ng mga twigs. Imbes na yung wreath ninyo ay gagawa kayo ng bilog na kung ano lang, pwede po kayong manguha ng mga twigs and then i-form po ninyo siya sa isa o idikit ninyo sa isang bilog na material na siya yung magiging wreath ninyo. Or aside from twigs, pwede rin yung mga vines na galing sa mga trees na pwede ninyong i-form into yung nito. Round. Yes, diba? Ma'am. Nito, rattan. So, napakarami po natin sa Pilipinas ng mga materials na pwedeng gawin. Okay. So, kung meron na lahat yung ating mga materyales, ano ngayon ang gagawin nila? So, pag na-prepare na po nila, actually, ang pinaka-flower po pag Christmas, di po ba, poinsettia? Siguro naman, madali lang nilang ma-visualize ano yung poinsettia. So, gagawa po sila ng pattern for the flower. Pag nakagawa na po sila, gagawin nila, ihuhulman nila yun doon sa craft paper. And then from there, gagawa sila ng bulaklak at saka dahon. Okay. Pwede po nilang i-dye yung mga craft paper na makukuha nila na kung hindi man siya kulay red, pwede mo siyang i-dye. Pwede yung mga food grade na dye. Pwede rin siyang food gamitin. Food grade ang dye yes, dapat. Yes, ma'am. Yung mga nabibiling. Pwede rin yung synthetic dyes, ma'am. Pero para safe, pwede rin yung mga food grade na dyes. Baka as may long kumain as kasi mga nung Christmas. Baka yes, may kumain kung ano ng decor nyo. So, mas safe. Medyo yung food grade na lang ang gamitin natin. Okay. And then, pag na-form na nila yung mga flowers, ididikit nila yon sa isang bilog. For example, kung gusto nila ng vines or mga twigs, doon nila ididikit yung flowers at yung mga dried seeds na napulot nila. And then, tsaka nila siya i-finish ng gold or silver or anything na festive color. Yung pinaka-base niya, po pwede rin na kunyari wala kang mahanap na rice stalks or twigs, pwede rin ba yung, di ba sa bookstore, meron kang nakikita doon na styro? Yes, ma'am. Pwede dito tapos sa Manila. Tapos babalutan mo na lang yun ng craft paper, di ba? Opo. Bibili lang sila. Halimbawa, dito sa Manila, medyo mahirap na tayo minsan maghanap ng twigs kasi konti na yung puno natin. So, pwede po nilang gawin. Kumuha sila ng isang plastic na actually, pwedeng i-recycle yung galing sa ice cream na mga lalagyan. So, lagyan nila ng yung pong plastic ng ice cream na half gallon or yun lagyan nila ng styro and then balutin nila ng siguro magandang papel para naman hindi kitang-kitang plastic siya. Okay. And then ilagay yung styro doon sa loob na mag-fit doon sa plastic. Okay. And then doon sila magtutusok ng mga decors na pwede nilang itusok. So, yun ang pinaka-vase nila. Yes, ma'am. Yung lalagyan ng ice cream. Tapos lalagyan mo ng sa loob yung styro. Tapos doon mo itutusok lahat ng mga gusto mong itusok na nagawa mo na. Instead of buying yung mga pots talaga na di ba, ma'am? So, right. Meron pa ngayon yung coco peat, di ba? Natural din yun, yung coco. Yung ginagamit na moss. Mga coco shell. Yes, ma'am. Yung galing sa coco peat na yung parang brown. Correct. Pwede rin siyang gawing flower. Kaya lang medyo tedious yung process niya kasi medyo i-bleach mo pa siya and then idadye mo pa siya ulit. Okay. So, para dyan sa Christmas decor na iyong dinescribe, magkano yung ating gastos dyan, Chona? Sa Christmas decor po, ang puhunan po talaga dito yung sipag mo at tiyagang magawa. Kasi sa totoo lang po, sa isang Christmas wreath na ganito, pwede kang magpuhunan ng 60 hanggang 70 pesos. Pwede 60 to 70 pesos lang? Yes, ma'am. Tapos pwede mo na siyang ibenta ng 250 to 300 pesos. Wow! Kasi kumbaga sabi ko nga lagi sa mga participants namin, ang puhunan po ninyo dyan ay yung inyong talent at saka artistic abilities at ang inyong tiyaga. Di po ba? Correct. So dapat creative ka. Creative. Hindi naman po tayo lahat din creative, pero siguro magaling ka ring mag-grasp. Kumbaga, kasi tinuturo naman po namin siya isa-isa. Ang pinaka number one sigurong masasabi ko pong ano yung interesado sila. Dapat interesado sila. Right. Okay, so thank you very much, Chona. Yes, ma'am. At mamaya kakausapin natin ikaw at saka si Mr. Angeles. But in the meantime, magbe-break muna tayo para sa ilang paalala. Bumagyo, nasira ang bubong. Mag-home improvement loan.
Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan. Paano na ang pang-enroll ni Boy? Mag-educational loan. O di kaya'y pagod at kailangan mo ng mag-relax. Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito at para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Tawag na sa 724-4244 o bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa Multipurpose Loan Program. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Sa ika-49 na taon ng Land Bank, nagpupugay kami sa aming mga kabalikat sa pagsulong ng kaunlaran. Maraming salamat sa isa na namang mabunga at makabuluhang taon ng ating pinaigting na pagsasama-sama. Sa ating pagtutulungan, abot kamay ang pag-unlad ng bawat mamamayan at ng buong sambayanan. Makakaasa po kayo na ang Land Bank ay mananatiling kaagapay ninyo sa pagsalubong sa bukas na may saya at pag-asa. Land Bank, ang bangkong may damdaming bayan. Bumagyo, nasira ang bubong. Mag-home improvement loan. Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan. Paano na ang pang-enroll ni Boy? Mag-educational loan. O di kaya'y pagod at kailangan mo ng mag-relax. Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito at para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Tawag na sa 724-4244 o bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa Multipurpose Loan Program. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. 7,100 islands. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network, PBS. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Bet ko yan. Okay, syempre, balik na naman tayo dito sa ating programa, Ang Tipo Kong Negosyo. Thelma Dumpit Murillo pa rin po ang inyong kasama. At maiiba naman tayo sa segment na ito. Diba? Kanina puro Christmas yung ating pinag-uusapan at handicraft making. Ngayon, naiibang negosyo. Ito ay publishing. Kung meron tayong indie movies, meron din hong indie publishing. At nakakatuwa itong kakausapin natin. Batang-bata, talaga namang passionate. Nakikita ko yung passion, dedication, at saka yung kanyang determination, di ba? Lahat na lang. Sean. Lahat ng Sean. Anyway, our next guest is a communications practitioner for over 10 years. And she specializes in training, organizational development, and online media. And she applies her technical expertise to inform, educate, and build web communities for clients. And, she has a master's degree in development communication, and her articles have been published in the Philippine Star and MSNBC.com. She has sold over 10,000 copies of her books on Amazon, Barnes & Noble, Apple iBooks, and, of course, Philippine bookstores. Ladies and gentlemen, please welcome Miss Mina Esguerra. Hi, Mina. Welcome to the program. Good morning, Miss Thelma. Thank you. At sa lahat na nakikinig, good morning din po. Yes. You know, I'm intrigued. Why is the name of your company Bronze Age Media? Bale, yung Bronze Age Media po is me, my husband, and 4 friends. Mm-hmm. And we're all into media, communications, and writers kaming lahat. And during a brainstorm session, naisip namin yung kailan ho ba talagang nag-develop ang knowledge of man. And it was during the Bronze Age po. So, yan na. Napaka-deep naman ito. Talagang yan ang mga pinag-uusapan namin paggabi. Di ba yung iba pag nag-iisip ng pangalan,
Ano, oro, plata, mata. Oro, plata, mata. Kayo, iba, no? Kaya nag-umpisa yung writing, knowledge of math. Anyway, how did you get into the business of publishing? Okay, I started po kasi hobby ko po yung magsulat. So bago po kami nagka-company nung 2009 kami nag-start. Nagsusulat na ako ng romance novel. Really? Nung una stories lang siya. So hindi ako published. So hobby lang 'yan, high school, college, medyo tumigil ako nung gumraduate ako, pero nagkaroon lang ako ng oras siguro. I think 2008 nag-start ako uling magsulat, and then yan yung minarket ko talaga siya, and then nagkaroon ako ng break. Local publisher picked up one of my novels, so nagkaroon ako ng romance novel out in Philippine bookstores. Wow. So yun yung umpisa nung and then yung indie publishing naman na discover ko nung sinulat ko yung second novel ko. I see. And then where do you get your inspiration? Not my own life is not that dramatic. So you look at other people's lives? Yes, mas dramatic yung buhay ng mga kaibigan ko. So, okay. Silang, usually naman pag syempre mga kaibigan, nagkikwentuhan, nag-share ng mga kwento sa buhay, yan yung mga inspiration ko. But your work is all fiction. Yes. And it's based on real life stories. Not necessarily. Syempre, okay. Nagkaroon na kasi ako ng nung I have 6 books out now. 6 books? Yes. So, what are these? They're all romance. Okay. Some of them are chick lit, yung matatawag. So it's usually about a 20-something woman working, about her life and her love life, ganon. So pero hindi naman siya parang Sex in the City. Wala masyadong vignettes, ganon. Okay. Yeah, it's a little bit like that. Pero very Pinoy. Pinoy, they work in Makati, nagkikita sila sa Greenbelt. Ganon yung style ng mga working girl. Nung mga novels ko. Okay. But di ba ngayon parang like Newsweek will be printing its last issue, di ba? Yes. So, how do you foresee your future as a writer? I mean, will you be seen more on online media, or will you still have paperback, or what? Well, my first ebook came out in 2010. Okay. You also have an ebook already. Bale, all of my books are actually available as ebooks. So yun actually yung naging pasok ko sa indie publishing. Nung tapos na yung second novel ko, na-discover ko through reading online news na yung Amazon, which sold the Kindle e-reader, nag-umpisa na silang tumanggap ng mga e-books from international authors. Dati kasi US lang yung pwedeng magbenta ng e-books nila directly through Amazon. So, noong 2010, biglang inopen nila internationally. So, naisip ko, nasa Pilipinas ako, may sinulat ako na libro in English. Naisip ko, baka sakali. Baka sakaling, kung hindi, baka sakaling may mga Pinoy abroad na gusto din nilang makabasa ng novel about Filipinos in the Philippines. So, libre naman mag-create ng account sa Amazon as a publisher, libre ding mag-upload ng libro. So, talaga? So, tinry ko lang. And then, 1 year later, ilang libo yung nag-download ng libro ko. Ilang libo din yung bumili. At na-realize ko na may market. Talaga? At hindi lahat as easy as that, ha? Yes, at hindi ko masasabi na lahat 'yon puro Pinoy kasi yung Amazon kasi yung market niya is the US mainly. Right. So I have to assume na hindi lang mga Pinoy yung bumibili nun. So yun yung nag-inspire sa akin na dapat yung mga susunod ko na libro may paperback version, meron ding ebook para sa international audience talaga. Right. So yung question mo about how I foresee my books being sold in the future. Your future as a writer. Yes, talagang both online and print. So lahat ng ways ng gusto ng tao na magbasa ng libro dapat nandun ako. It has to be mobile. Yes, diba? Pwede sa phone, pwede sa laptop, pwede sa iPad, pwede sa Kasi yung mga opisina ngayon kailangan mobile office. From the smartphones you can already email, you can do stuff. Yes. Diba? Yes. So anyway,
So, would you advise aspiring writers to go commercial? Yes, definitely. Yung natutunan ko at least with my books is hindi mo alam sayang yung opportunity. If you happen to have a good book, why not make it available for the rest of the world to read? Yes. Di ba like yung first book ni John Grisham, pumatok yun. Kaya lahat na ng mga libro niya, inaabangan. Yes, exactly. So, at yun yung kailangan mo ngang gawin eh. Hindi lang pwedeng isa. Correct. Dapat commitment siya na gagawin mo na talaga siyang career, and it's similar to a business. So, I know that you also conduct trainings and you have what you call Author at Once workshops? Yes. What is that? Well, nagkataon lang na may hobby ako as a writer and publisher of my own books. Pero meron akong sariling company na nagko-conduct kami ng training. So, naisip namin, let's combine the two. So, yung mga natutunan namin from publishing, ginawa naming workshop. So, we have a short 3-hour session that we hold 4 times na namin siyang nagawa this year. We've met 70 writers. Really? So far. Oo. So, dun sa 3 hours na yon, kinakwento ko lang yung proseso ng kung paano mag-publish from start to finish. So, kasama na dun yung kailangan mong gawin. Pag nakasulat ka na, dapat syempre may libro ka na. So, yung iba kasi wala pa. So, binibigyan din namin ng tips like how do you finish a book? Ano yung kailangan mong gawin para para ma-package siya, para maging mabenta siya internationally. And then, kasama na dun yung uploading the book, kasama na dun yung paperback version, kung paano ka makakakuha ng affordable na print version ng libro, at kung paano mo rin siya ima-market ngayon using the internet and social media. Wow, that's great. Yes. And how much do you charge for that? 500 pesos for an afternoon session. For a 3-hour session. Yes. Oh, hindi pala nagkakalayo dun sa sa training ng CITC, di ba? So, there's such a thing as a writer's block. Do you get that? Yes, I do. Lahat naman tayo parang nasa-stress din sa buhay, diba? At sa iba-ibang ginagawa natin. Nasa-stress din ako at na-writer's block din ako. Pero I try to prevent it by I outline kasi. Hindi ako naghihintay lang ng inspirasyon. Pag may gusto akong isulat, kailangan alam ko na-outline ko na yung from start to finish. Tapos, pag may oras ako, saka ko lang tinutuloy. Parang nag-fill in the blanks na ako. Okay. So, ano ba yung ng isang book, parts of a book? You have the forward, how do you divide that? Sa akin kasi romance siya. So you can imagine, para siyang romantic comedy na pelikula. Unang boy meets girl. Yun yung umpisa. Tapos syempre magkakaroon ng conflict. And then maybe sa end magkakatuluyan sila. Ganong. And then it's really is that part of your workshop also? How you break it apart? Or styles? Hindi pa namin it's mostly publishing yung sa amin. Pero of course individually yung mga writers may sarili silang kwento, may sarili silang parang problems with their story, and then tinutulungan naman namin sila sa ganyan. Okay. So, for those interested, saan sila pwedeng tumawag o mag-email, Nina? They can always call our number. It's 399-7764. And meron din kaming website, bronzeage.ph/author-at-once. Nandun usually yung schedule pag meron kaming bagong workshop. Pero usually, kahit walang nakaschedule pa right now, meron din kami dun mga links na pwede nilang basahin. Nandun din naman yung mga articles namin about publishing. So, okay. Finally, anong dapat nilang abangan sa'yo na susunod na libro? Na novel? Meron actually. Meron bagong libro ako nalalabas ngayon. It's actually traditionally published. It will be in bookstore soon. It's called Fairy Tale Fail. Fairy Tale Fail. Why do fairy tales fail? Yes. Ay, that's so sad. Kakainis naman yung kwento mo, KJ. Paano yun? Kung dream ka na maging princess, to meet your Prince Charming, gano'n. Kasama siya sa journey of
of a young woman na kailangan matuto siyang mag-get back on her feet after mag-fail yung kanyang fairy tale. Okay. Well, we'd like to thank you, Mina. And of course, we'd like to thank also Mr. Bong Angles. Baka meron pa kayong gustong ipahabol na hindi ko na itanong sa inyo kanina. Doon sa nga pala sa mga gusto pang mag-avail ng aming mga services nga pala, bukod doon sa pagko-contact na sa provincial office at saka pagdiretso sa amin, pwede rin yung kanilang mga nga pala, yung pag-avail nga pala is pwede nga palang, ang gusto ko sabihin, is pwedeng gawin doon sa lugar nila instead of doon nila gagawin sa in-center, no? So, ang kailangan lang is i-communicate nila sa amin kung ilan yung participants na nais mag-attend. So, siguro mga minimum of 10 participants po pwede kami pumunta po doon sa kanila. Ayun, para mas mura din ang babayaran, ang hati-hati. Okay, and Miss Chona, anong tip ninyo sa ating mga mga participants? Dapat sa mga participants o kaya sa lahat ng mga mahilig na mag-do-it-yourself. Kung kaya naman ninyong gawin na lang ninyo kasi mas maganda pa yung kesa yung mga nabibili minsan yung sariling gawa natin. Dahil mas nadidiskartehan natin siya. Okay. Well, thank you very much again at advance Merry Christmas, ha? Huwag niyong kalilimutan. Okay, so marami pong salamat sa ating mga panauhin. Babalik po kami sa ilang sandali. Bumagyo, nasira ang bubong, mag-home improvement loan. Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan. Paano na ang pang-enroll ni Boy? Mag-educational loan. O di kaya'y pagod at kailangan mo nang mag-relax. Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito at para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Tawag na sa 724-4244 o bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa multipurpose loan program. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan. Sa ika-49 na taon ng Land Bank, nagpupugay kami sa aming mga kabalikat sa pagsulong ng kaunlaran. Maraming salamat sa isa na namang mabunga at makabuluhang taon ng ating pinaigting na pagsasama-sama. Sa ating pagtutulungan, abot kamay ang pag-unlad ng bawat mamamayan at ng buong sambayanan. Makakaasa po kayo na ang Land Bank ay mananatiling kaagapay ninyo sa pagsalubong sa bukas na may saya at pag-asa. Land Bank, ang bangkong may damdaming bayan. Bumagyo, nasira ang bubong, mag-home improvement loan. Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan. Paano na ang pang-enroll ni Boy? Mag-educational loan. O di kaya'y pagod at kailangan mo nang mag-relax. Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito at para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Tawag na sa 724-4244 o bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa multipurpose loan program. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan. Saan mang sulok ng mundo, tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka. Pinoy, konektado ka. Pinoy, konektado ka. Pinoy, konektado sa PBS. Ang tipo kong negosyo. Baby, you can drive my car, and maybe I love you. Drive my caravan. Yeah. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. At ilan lang pong mga paalala. November 28 to December 1, meron po PICPA National Convention Trade Fair. At gaganapin po yan sa Almont Hotels Inland Resort Grounds. At November 30 naman to December 9 ay Pamaskong Handog Trade Fair. Diyan po gagawin sa SMCT Taytay Rizal. At organized po ito ng DTI Rizal. At finally, November 29 to December 16, Remat Tiamyanan 2012 sa DTI Region 1, a regional trade fair that showcases not only products of the SMEs in the region, but also the traditions, culture, and tourism potentials of Region 1. So,
Pwede rin po kayong tumawag sa Product Development and Design Center of the Philippines for more information on seminars and workshops at syempre Philippine Trade Training Center. And yung kakausap lang natin ngayon, Cottage Industry Technology Center, wag po ninyong kakalimutan. At yung numbers nga ay yung binigay kanina, 942-3974. Okay, so hanggang dito na lamang po at muli po tayong magkarinigan sa susunod na Biyernes. Huwag po ninyong kalilimutan ang Tipo Kong Negosyo. Kung meron po kayong mga reklamo pala, suhestyon o komento, DTI Direct 751-3330. At maaari din po kayong mag-email sa ang tipokongnegosyo@gmail.com. Okay? So, hanggang sa susunod na Biyernes, ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. Huwag po ninyong kalilimutan, do good, be felt, make a difference. Have a nice weekend, everyone. Don't sit under the apple tree with anyone else but me. Anyone else but me. Anyone else but me. No, 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 don't sit under the apple tree with anyone else but me till I come home to you. Don't go walking down Lover's Lane with anyone else but me. Anyone else but me. Anyone else but me. No, 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 don't go walking down Lover's Lane with anyone else but me till I come home.